gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Pilipinas Paranormal Activity na magbibigay sa inyo ng detalyado at isang totoong kwento ng kababalaghan sa Pilipinas na may halong simbahan, misteryo, at posibleng milagro o panlilinlang. Ang lihim sa kumbento, Lipa Exorcism Case sa Lipa City, Batangas. Taon 1948. Sa kaysaysayan ng mga kababalaghan sa Pilipinas, iisa ang lagit-laging bumabalik sa isipan ng mga deboto at paranormal researchers. Ang kwento ng pagpapakita ng Birheng Maria, mga rosas na nalaglag mula sa langit, at ang sinasabing pagsanib ng demonyo sa isang madre. Ito ang tinaguriang Lipa Exorcism Case o The Lipa Apparition. Ang istorya nagsimula sa isang tahimik na kumbento ng mga Carmelite nuns sa Lipa, Batangas. Itinatag ito upang maging sentro ng debosyon at panalangin. Sa taong 1948, isang 21 anyos na madre na may pangalang Teresita Castillo ang pumasok bilang postulan. Isang baguhan sa buhay madre. Wala raw masyadong koneksyon si Teresita sa Birheng Maria noong una, pero meron siyang masalimuot na nakaraan. Galing sa isang mayamang pamilya, may trauma sa ina, at minsan ang tumakas para maging artista pero bumalik sa landas ng pananampalataya. Ilang araw lang matapos siyang pumasok sa kumbento, nagsimula na siyang makarinig ng mga boses sa loob ng kanyang silid ayon sa kanya. May boses na parang lalaki, nagsasabing ako raw ay di karapat-dapat na ako'y isinumpa. Kalaunay, sinasabi niyang nagsimulang magpakita sa kanya ang isang nilalang, may pula at nagniningas na mata, amoy asupre, may sungay at matalas na mga kuko. Sinasabi ni Teresita na sinaniban siya ng demonyo. Lumalaban siya. Bumubalawak ang laway, umiikot ang mata, at nagkakaroon ng hindi may paliwanag na lakas. Minsan daw ay biglang nawawala sa kama at makikita sa isang bahagi ng kumbento. Wala siyang malay. Noong Agosto 18, 1948, nang simulang mangyari ang mga misteryong bagay. Sinasabing nagpakita ang mahal na Birhen ng Lipa kay Teresita sa hardin ng kumbento. Ayon sa kanya, isang babaeng nakasuot ng puting damit, may sinturon na asul, at nakatayo sa ulap ang kanyang nakita. Ang mensahero nito ay, "Ako ang ina ng pag-ibig, ina ng awa, huwag kang matakot, anak." Sa mga sumunod na araw, maraming madre at residente ng kumbento ang nakasaksi sa tinatawag na shower of rose petals. Literal na mga talulot ng rosas na nalaglag mula sa langit. May mga imahe pa raw ng Birheng Maria, Jesus, at ang santo sa bawat petal. May mga dokumentadong larawan ng mga petals na may imahen daw ng Birhen at ito ay napatunayan. Ang Madre Superiora ng kumbento noon, si Mother Cecilia, ay naniniwalang totoo ang nagpapakita. Ipinatapon niya pa raw ang isang demonyo sa pangalan ni Beelzebub gamit ang mga dasal ng exorcism. Nang kumalat ang bali-balita, libo-libong deboto ang nagsimulang dumagsa sa Lipa. May mga nagpapagaling, may mga nahihimatay, at marami raw ang nakakaranas ng presence ng banal sa lugar. Pero, dumating ang utos mula sa Vatican, ipahinto ang pagsasapubliko ng mga operations. Noong 1951, 7 obispo sa Pilipinas ang lumakda sa isang opisyal na pahayag. Walang supernatural origin ng apparition sa Lipa. Ito ay gawa-gawa lamang ni Teresita Castillo at ng mga madre. Ang naging resulta, ipinasara ang groto kung saan daw nagpapakita ang Birhen. Pinaiwan sa katahimikan si Teresita, pinahiya at pinatapon si Mother Cecilia.
Ang buong kumbento ay halos giniba at inilipat ang mga madre. Si Teresita naman ay lumabas ng kumbento at nanahimik ng maraming taon. Noong dekada 90 hanggang early 2000, lumabas ang isang dating obispo na nagsabing pinilit lang daw sila noon na magsinungaling. Lumabas rin si Teresita Castillo sa publiko at sa kanyang katandaan, muling ikinuwento ang buong pangyayari. Noong 2015, naglabas ng bagong pahayag ang Lipa na nagsasabing, may mga elemento ng supernatural origin ang mga nangyari noong 1948, ngunit ilang buwan lang ito ay binawi rin ng Vatican. Hanggang ngayon, hindi pa rin opisyal na kinikilala ang Vatican ang Lipa operation bilang totoo. Ang groto ng Lipa ay dinarayo pa rin ng mga deboto. May mga nagsasabing nararamdaman pa rin nila ang presensya ng birhen sa lugar. May ilang matatandang madre ay tahimik na lang. Si Teresita Castillo ay namatay noong 2016 hanggang sa huling nanindigang hindi ako nagsinungaling. Ang mahal na ina ay nagpakita sa akin dahil kailangan niyang ipaalaala ang pananampalataya. Totoo ba ang pagpapakita ng mahal na ina sa Lipa? O ito ba'y bunga ng paniniwala ng isang desperadong kaluluwa? Hanggang ngayon, ang kasong ito ay isa sa pinakamisteryosong kabanata sa kasaysayan ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Mag-iiwan ako ng tanong na maaari niyong sagutin sa ating comment section. Naniniwala ka ba? Maraming salamat po. Ito po ang Pilipinas Paranormal Activity.